isang party list group na hindi napasama sa proklamasyon. Nandito ay Duterte Youth at merong kaukulang mga issues pa that have to be resolved. Any update sa aspetong ito, Mr. Chairman, sir? Dalawa po yan, yung hindi po na-proklama. Okay. Yung isa ay Bagong Henerasyon Party List. Yes, opo. At pangalawa yung Duterte Youth Party List. May kanya-kanyang kadahilanan. Bagamat yung Bagong Henerasyon Party List, ilang araw pa lamang pagkatapos masuspend ang kanilang proklamasyon, ay na-determine ng COMELEC division namin na wala naman palang kwenta yung petisyon kasi mayroong ground to dismiss the petition, kaya po dinismiss ang petition. Kahapon po, kung hindi tayo nagkakamali, nag-file ng motion for reconsideration yung petitioner na yon doon sa Bagong Henerasyon, kung kaya kinakailangan i-resolve pa muna yung motion for reconsideration bago po magkaroon ng tinatawag na proklamasyon kung darating man sa puntong yon. Ngayon po, doon naman po sa Duterte Youth, sa dalawang kasong yan, ang inyong lingkod ay hindi po nag-participate. Kasi sa dalawang kasong yan, ako po yung nagkaroon ng professional relationship and therefore minarapat ko na mag-participate. So, dyan po naman, medyo mabigat ng konti ang issue sapagkat issue yan ng jurisdiction, issue ng sinasabing kulang sa requirement nung mismo nagpa-accredit. Kaya po hindi po kadali yan, ganun kadali. Kung bakit tumagal, siyempre, Sir Alan, hindi ko na po masasagot. Yun nangyari nung 2019, 20, 21, 22. Siyempre ngayon po, minamarapat namin na tapusin na yung mga kasong nakapending sa COMELEC na mga ganung klaseng panahon. Kaya po ngayon kumikilos. Yung kaso yan, asahan po ng lahat bago mag-June 30, magkakaroon kami ng resolusyon patungkol sa mga kaso na yan. Okay, June 30, malapit na rin. A little more than a month to go. June 30 po kasi, yung June 30 po kasi, yan yung assumption to office ng mga nanalong congressmen, nanalo sa national and local elections. Pagdating po kasi ng June 30, mawawala ng jurisdiction ng COMELEC, at least patungkol doon sa issue na yan.